Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Isa sa mga sa mga ah, pinagmumulan ng ah, ating mental troubles ay ang ay ang expectation. Ang dahil sa expectation, nandyan yung naiinis tayo, nagagalit tayo, at natatakot tayo. No? At alam ng karamihan na ang expectation ay nagdudulot ng ng kalungkutan at agony. Pero bakit patuloy pa rin na nananalasa ito sa atin, no? Kaya nga may popular na na katagang expect the worst o kaya don't expect too much. Yung siguro i-replace ko yung dalawa na yon, no? Kasi baka mamaya hindi gumagana o hindi nagwo-work yung na yon, no? Yung slogan na yon o yung call to action na yon, no? Hindi gumagana sa nakararami. Kasi pag sinabi mo expect the worst, ihanda mo yung sarili mo sa worst, hindi naman gano'n nangyayari. Yung gustong sumubok nung ganong call to action, lalong natatakot. We expect the worst. Naku, ayoko, parang lalo niya tinatakot yung sarili niya. So, might as well, ibahin na lang natin. Eh ngayon, yung don't expect too much. Okay, walang problema sa don't expect too much. Yung mga past videos ko, actually, rekomendasyon ko rin yun eh. Don't expect too much. Ang problema kasi, siguro, sa akin o sa ibang mga stoics na nagpa-practice or seryoso nagpa-practice, maaring ma-determine or malaman kung ano yung sapat at too much, no? Kasi hindi pwedeng wala kang expectation, no? Dahil yung expectation mo nga ay pinanggagalingan din ng hope, no? Kasi if there's no expectation, there is no hope. Ngayon, yung hope kasi, dapat gamitan din natin nung rule na yun na we can only hope, but we cannot expect. So, yun. So, dapat, pero may sabihin, kailangan mo lang na patakan ng konting expectation. Siguro ganun. Pero, hindi mahirap to sa mga nagsisimula pa lang na i-practice yung pag-regulate ng expectation. Mahirap, no? Dahil mahirap sabihin kung ano yung too much. So, might as well, sige, baguhin na lang natin. So, dalawa na lang yung pwede natin gawin. Don't expect anything or expect everything. Siguro mas madali yung expect everything. Pero don't expect anything, mas bumibilib ako dun sa mga tao na yon. Kasi, unang-una, sila yung free sila or protected sila sa anumang self-destruction. Ano ba ibig ko sabihin? Yung galit natin, yung nagagalit tayo rin nag-create niyan. Yung naiinis tayo, no? Yan, tayo nag-create niyan. Takot natin, no? Tsaka kalungkutan natin, tayo rin nag-create niyan. Nang dahil sa expectation natin. Pero kung wala tayong expectation, no? Wala. Hindi tutubo yan eh. Ano? O, sige.
yung isang analogy na favorite ko na palagi kong ginagamit ay yung paglalaro ng basketball dito sa mga basketball court sa barangay, no. So, gusto kong ihalimbawa yung analogy na yun, no. So, halimbawa pag yung mga naglalaro ng basketball, di ba? Hindi sila nag-expect na manalo eh. Kaya tignan nyo, walang masyadong commotion, no. Hindi talaga do or die, di ba? Hindi katulad dun sa mga liga na halos, di ba, kita mo, mag-riot, patayan talaga, o para lang sa panalo, di ba? Kahit nga sa mga professional games, di ba? Kita mo may mga susuntukan diyan. Pero sa mga laro-laro sa mga barangay, lagi mong marinig diyan tawanan, di ba? Kasi ini-enjoy nila yung moment. Wala silang ini-expect na panalo. Wala silang ini-expect na trophy. Wala silang ini-expect na papalakpakan sila ng mga audience. Diba? Hindi sila nagpapakitang gilas sa mga nanonood. Wala silang expectation ng papuri. Ang nando doon ay enjoyment lang. At kung meron man silang goal doon, ang goal nila ay mag-practice lang. Subukan kung gagana yung isang style ng mga paglalaro. Halimbawa, ginagaya nila si LeBron James, o kaya si Steph Curry, no? O kaya sa PBA may mga idol sila, no? Yung mga moves nila, ang tawag ito, ni Junmar Fajardo, kung sentro sila, yung mga basic na na styles na gusto nilang i-practice. Yun lang yun yung ginagawa nila. So, ang ending, di ba? Wala silang expectation, hindi sila nagalit, hindi sila natakot o nag-alala o nalungkot. Ang ending nun, naging masaya sila at nag-improve ang kanilang skills, no? At naging healthy ang isipan at katawan nila, diba? As compared doon sa mga talagang lalaban ng competition, no? Then walang problema sa kanila kung sino ang kakampi nila o kalaban nila. So hindi nagmamatter. At ito pang isa, self-manage sila. Walang referee, walang committee, wala lahat. Pero walang gulo. Natapos ang laro at ng maayos. So, pero nakita mo, no? Ang gandang tignan, di ba? Kung walang expectation, no? Ngayon, sa sinabi ko namang expect everything, diyan na lalabas yung yung tapang mo. So, kung matapang ka, at kailangan maging matapang ka, dapat ganito ka. So, halimbawa sa gera, no? Ito ang analogy, yung gera. Wala, no choice kundi makipag-gera. Sundalo ka eh. Halimbawa, sundalo ka. So, ano bang role ng sundalo? Lumaban, di ba? Hindi man role ng sundalo na tumakbo. Magtago, di ba? So, anong i-expect mo doon? Hindi naman pwedeng don't expect anything. Kasi, wala ka nang gagawin. Siyempre, dapat may gagawin ka. So, ang goal mo is makipaglaban para manalo. Diba? Siyempre, pag natalo ka, hindi kaya ka nga nakipaglaban para manalo eh. Yun na yun, diba? Wala kang choice kundi ipanalo yung laban. Okay. So, yun, doon na tayo ron, no? Pero expect mo everything. So, expect mo, sa pakikipaglaban mo, siyempre, ini-expect mo, mananalo ka.
At kailangang manalo ka. Pero, i-expect mo rin na pwede kang matalo. Expect mo na pwede kang mapatay sa laban. Pwede kang masugatan kung di ka na mapatay. No? Or kung manalo ka man, expect mo na pwedeng afterward, mamatay ka dahil napuruhan ka. No? So, pero pwede mo namang i-expect na manalo ka at wala kang galos at okay, wala ba? Pwede yon at yun ang gamitin mong hope. Pwede kang mag-hope doon. Pero, huwag kang mag-focus doon. Talagang, ang ano mo, tanggalin mo yung lente mo. Ibuksan mo ang mata mo, tanggalin mo ang tapaoho mo sa mata. Lumingalinga ka. Dahil lahat ng mga nakikita mo, pwedeng mangyari sa'yo. Pero handa ka. So, yun. Ibang mindset yun, ibang level yun. So, doon sa dalawa na yan, dyan sa dalawa na yan, dapat alam natin kung kailan natin gagamitin yung ano na yan, yung expectation mindset na yan. No? So, kaya sa buhay, no, it's either wag kang mag-expect or expect mo ang lahat. Ang mahirap kasi kung halimbawa ang hanap buhay mo or negosyo mo ay naka-base sa trust and promises. No? So, halimbawa, nagpapautang ka. No? Hindi mo pwedeng sabihin don't expect anything. Di ba? Sige, eto, nagpapautang ako 5-6, di ba? Sige, bayaran mo ko ng ganito sa katapusan. Hindi pwede sabihin, sige, pautangin kita. That's mindset mo. Hindi na ako mag-expect na babayaran ako. Pautang ka pa. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Pero, siguro, mas mainam doon, expect everything. Expect mo babayaran ka, pero expect mo, pwedeng hindi ka bayaran. Expect mo na pwedeng bayaran ka, kaya lang wala yung interest. Expect mo, pwedeng bayaran ka, kaya lang kulang yung bayad. Expect mo na na hindi ka babayaran for a while, pero babayaran ka rin, buong buo. Ganon. Kung ikaw ay nagpapautang, di ba? Otherwise, kung di mo kaya, wag kang magpautang. Ganon lang kasimple yun. Kung hindi mo kaya yung mindset na yun, no? Stop mo yun. Kasi hindi pwedeng ipipilit mo tapos pag dumating yung hindi mo inaasahan, samantalang dapat asahan mo na, magrarant ka sa Facebook, kasi ito utang, hindi nagbabayad ng utang, ito ganyan. O yun. Ganun din ikaw kung umuutang. Pag umuutang ka, dapat expect everything. Ibig sabihin, pwedeng yung pangako mo, no? Sige, matupad mo, babayaran mo. Pero expect mo rin na pwedeng hindi mo mabayaran. At expect mo na na i-expect mo na magagalit sa iyo yung hindi mo binayaran. At expect mo na walang kaibigan, walang kamag-anak, walang sino-sino pagdating sa singilan. Kaya gawin mo ang lahat ng paraan para bayaran mo yung utang mo. Kasi kung hindi mo kaya ang ganong mindset or ganong damdamin or agony ng umutang dahil i-expect mo itong ang kalalabasan pag hindi ka nagbayad. O expect mo na pwedeng hindi ka makabayad. Pag hindi mo kaya yung ganon, huwag kang umutang. Diba? Magdildil ka ng asin, no? Or pwede namang kayanin mo wag muna kumain. Kung mas talipa ang i-endure ang gutom kesa ang pain
ng maling expectation. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.